Isang pamilyar na tunog ng mensahe ang pumunit sa katahimikan ng biyahe ni Cassandra. Napapitlag siya, ang puso ay biglang kumabog na parang hinahabol. Sa screen ng kanyang cellphone, isang numerong hindi rehistrado. Sa ilalim nito, isang link ng balita at isang maikling pangungusap na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Hindi ka makakatakas, Nurse Alcantara. Nanginig ang kamay ni Cassie habang pinipindot ang link, kahit pa alam niyang pagsisisihan niya ito. Bumungad sa kanya ang sarili niyang litrato, kuha noong masaya pa siya, noong buo pa ang tiwala niya sa mundo. At sa ibabaw nito, ang headline na sumira sa kanyang buhay, Nurse, inireklamo ng kapabayaan, pasyente, kritikal. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis niyang pinatay ang screen, ang paghingay tila ninakaw mula sa kanya. Inilayon niya ang cellphone na parang mailason iyon. Napapikit siya ng mariin, pilit na iwinawaksi ang mga alaala, ang mga akusasyon, ang mapanuring tingi ng mga dating katrabaho, ang ngisi sa labi ni E. Reyes. Ang kasinungalingan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sa pilitang tumingin sa labas ng bintana ng bus. Doon, isang ibang-ibang mundo ang sumalubong sa kanya. Ang magulong tanawin ng Maynila ay napalitan na ng walang katapusang lunti ang bukirin ng Batangas. Ang maruming usok ay napalitan ng sariwang hangin na dumadampi sa kanyang pisngi. Ito na iyon. Ito ang bagong simula na ipinangako niya sa sarili. Isang pagtakas. Isang pagkakataon para itayong muli ang kanyang winasak na pangalan, malayo sa lahat ng humusga sa kanya. Hacienda de la Cruz, bulong niya sa sarili, ang mga salita ay parang isang dasal. Ang pangalan ng lugar na nirekomenda ng kanyang matalik na kaibigang si Ara. Ayon kay Ara, isang pribadong nurse ang kailangan para sa may edad ng lola ng pamilya. Isang trabahong perpekto para sa kanya, tahimik, malayo at disente ang sahod. Isang paraan para makapag-ipon at balang araw ay linisin ang kanyang pangalan. Bumaba siya sa terminal at sumakay ng tricycle, dala ang nag-iisa niyang maleta na naglalaman ng lahat ng natira sa dati niyang buhay. Habang papalapit, isang dambuhalang bakal na tarangkahan ang bumungad sa kanya. Nakaukit dito sa eleganteng paraan ang mga salitang Hacienda de la Cruz. Humanga siya sa lawak at ganda ng lupain sa loob. Mga puno ng kape ang nakahilera, at sa malayo ay natatanaw niya ang mga alagang baka. Ito na ang magiging mundo niya. Naramdaman niya ang unti-unting pagkalma ng kanyang puso. Dito, walang nakakakilala sa kanya. Dito, siya lang si Nurse Cassandra Alcantara. Isang matandang babae na may maamong mukha at nakangiti ang sumalubong sa kanya sa tarangkahan. Ikaw ba si Cassandra, Hija? Malambing na tanong nito. Ako nga po. Kasi na lang po, magalang niyang sagot. Ako si Fee. Manang Fe na lang ang itawag mo sa akin. Isang matandang babae na may maamong mukha at nakangiti ang sumalubong sa kanya sa tarangkahan. Ikaw ba si Cassandra, Hija? Malambing na tanong nito. Ako nga po. Kasi na lang po, magalang niyang sagot. Ako si Fee. Manang Fe na lang ang itawag mo sa akin. Halika, ihatid na kita sa mansyon. Kanina ka pa hinihintay ni Senora Remedios. Habang naglalakad sila sa daan ng graba, hindi maiwasan ni Cassie na mamangha. Ang bahay na natatanaw niya sa dulo ng daan ay hindi lang basta bahay, isa itong mansyon. Luma, gawa sa bato at matitigas na kahoy, may malalawak na bintanang kapis na kumikinang sa sikat ng hapon. Napapalibutan ito ng mga halamang namumulaklak at may malawak na beranda kung saan nakahilera ang mga silyang tumba-tumba. Sa isang iglap, naramdaman niya ang kapayapaan. Ito ang lugar na bubura sa lahat ng pait ng nakaraan. Napakaganda po rito, Manang Fe, hindi niya napigilang sabi. Umiti ang matanda. Masasanay ka rin, Hija. Payapa talaga ang buhay dito sa probinsya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag ng isang malakas at galit na boses na nagmumula sa gilid ng mansyon, malapit sa isang kamalig. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na doblehin ang pag-iingat sa mga baka? May sakit na kumakalat. Gusto niyo bang malugi tayo? Napahinto sa paglakad si Cassie. May isang lalaking nakatalikod, kausap ang ilang trabahador. Nakasuot ito ng simpleng pantalon at puting t-shirt na bahagyang nabasa na ng pawis. Matikas ang tindig nito at baka sa bawat galaw ang otoridad. Si Sir Calixian, pabulong na sabi ni Manang Fe na maihalong pag-aalala sa boses.
ang apo ni Senora Remedios, ang nagpapatakbo ng hasyenda. Nang marinig ang papalapit nilang mga yabag, lumingon ang lalaki. At sa pagtama ng mga mata nila, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Cassie. Kung gaano katikas ang tindig nito, ganoon naman katalim ang kanyang mga mata. Maitim, malalim at puno ng pagdududa. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, at naramdaman ni Cassie ang pag-init ng kanyang mga pisngi, na para bang hinuhubaran siya ng tingin nito. Manang Fe, iwan mo muna kami, malamig na utos ng lalaki, hindi inaalis ang tingin kay Cassie. Pero, Sir Calix, siya na po yung bagong. Sinabi ko, iwan mo kami. Walang nagawa si Manang Fe kundi tumango at magpaumanhin ang tingin kay Cassie bago ito umalis. Naiwan si Cassie nakaharap ang lalaking tila isang bagyo na naghihintay na manalasa. Humakbang ito palapit, ang bawat hakbang ay nagpapabigat sa hangin. Cassandra Alcantara, sabi nito. Hindi iyon tanong kundi isang pahayag. Isang pagkilala na may kasamang panghusga. Oo po, sir, nauutal niyang sagot. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Alam mo ba, ilang tulad mo na ang nakita kong dumaan dito sa hasyenda? Tumingin ito sa malayo na para bang may inaalala. Mga babaeng galing Maynila. Magaganda, mukhang mababait pero iisa lang ang habol. Bumalik ang tingin nito sa kanya, at sa pagkakataong ito, puno na iyon ng hayagang pang-iinsulto. Hindi ko kailangan ng isa pang babae mula sa Maynila na naghahanap ng mapapangasawang mayaman. Parang isang sampal ang mga salitang iyon. Nanlaki ang mga mata ni Cassie, hindi makapaniwala sa narinig. Ang lahat ng pag-asa na binuo niya sa buong biyahe ay gumuho sa isang iglap. Napalitan iyon ng pagkagulat, kahihiyan at unti-unting namumuong galit. Sir, nagkakamali po kayo, mariin niyang sabi, pilit na pinatatatag ang boses. Nandito po ako para alagaan si Senora Remedios. Nandito po ako para magtrabaho. Magtrabaho, tumawa ito ng walang saya. O para maghanap ng pagkakataon? Huwag ako, Miss Alcantara. Napakahalaga ng lola ko sa akin. At hindi ko hahayaang isang oportunista ang lumapit sa kanya. Hindi na napigilan ni Cassie ang sarili. Wala po kayong karapatang husgahan ako ng ganyan. Hindi niyo ako kilala. Hindi na kita kailangang kilalanin pa, walang pakialam na sagot ni Calix. Pare-pareho lang kayo. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo, iniwan si Cassie na nakatayo roon, nanginginig sa galit at pagkapahiya. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero alam niyang wala itong patutunguhan. Pumasok siya sa kwartong itinuro sa kanya ni Manang Fe at ibinagsak ang sarili sa kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang nag-iisang taong mapagsasabihan niya. Ara, sabi niya, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. Oh, Cassie. Kamusta? Nakadating ka na? Nagustuhan mo ba? Masayang bati sa kabilang linya. Ara ang amo ko ang sungit niya. Grabe. Pinagbintangan niya akong gold digger. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ara. Hayaan mo siya, Cassie. Baka ganyan lang yan sa simula. Alam mo na, mayaman, baka may mga masamang karanasan. Ang mahalaga, nakuha mo ang trabaho. Patunayan mo na lang na mali siya. Kumapit si Cassie sa mga salitang iyon. Tama si Ara. Kailangan niyang patunayan na mali ito. Hindi siya magpapatalo sa isang aroganteng lalaki na wala nang ginawa kundi manghusga. Nag-aayos na siya ng gamit nang biglang bumukas ang pinto. Si Calix, nakatayo roon, ang mukha'y kasing lamig pa rin ng kanina. Nagtama ang kanilang mga mata at sa pagkakataong ito, hindi nagpatinag si Cassie. Naglakad ito papasok at huminto sa gitna ng silid. Isang linggo. Napakunot ang noo ni Cassie. Anong isang linggo? Tinitigan siya ni Calix, ang mga mata ay parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Isang linggo. Bigyan mo ako ng isang dahilan para paalisin ka sa loob ng isang linggo, at hindi ako magdadalawang isip. Humakbang ito palabas at huminto sa may pintuan. Ngayon, magtrabaho ka na. Pagkatapos ay isinara nito ang pinto, iniwan si Cassie na nakatanga, ang puso ay kumakabog hindi na sa takot, kundi sa isang hamon. Mula sa bintana ng kanyang opisina, kitang-kita ni Calix de la Cruz ang bawat galaw ni Cassandra Alcantara.
Nakatayo ito sa hardin, tila nag-aalangan kung saang direksyon tutungo. Ang suot nitong simpleng blusa at pantalon ay hindi maikakaila ang hubog ng katawan nito, at ang paraan ng pagtali nito sa buhok ay nagpapatingkad sa haba ng liig nito. Maganda. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip niya, kasunod ng isa pang mas mapait na salita, mapanganib. Humigop siya ng kape, ang init nito ay hindi sapat para pawiin ang lamig sa kanyang dibdib. Isang linggo. Iyon ang ibinigay niyang taning. At sisiguraduhin niyang sa loob ng 7 araw na iyon, makakahanap siya ng butas, isang maliit na pagkakamali na magpapatunay na tama ang kanyang kutob. Na ang babaeng ito, tulad ng iba, ay isang mangangaso na nag-aabang ng kanyang bibiktimahin. Nakita niyang lumapit si Manang Fee kay Cassie at may itinuro. Tumango si Cassie at nagsimulang maglakad papunta sa kusina. Bawat hakbang nito ay sinusundan niya ng tingin. Ang pagiging alisto, ang pagiging maingat, pamilyar sa kanya ang mga kilos na iyon. Mga kilos ng isang taong sinusubukang kunin ang loob ng lahat. Napapikit siya ng mariin. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang mukha, isang ngiti na kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong lason. Si Isabel. Ang kanyang dating nobya. Naalala niya ang mga huling linggo bago ang kanilang naudlot na kasal. Kung paanong naging doble ang kabaitan nito sa kanyang lola, kung paanong naging malambing ito sa lahat ng kasambahay. Para pagdating ko dito bilang asawa mo, Calix, pamilya na ang turing nila sa akin, sabi pa nito noon, habang nakayakap sa kanya. Isang kasinungalingan. Lahat pala ay parte ng isang plano para makuha ang tiwala at ang pera ng kanyang pamilya. Idinilat ni Calix ang kanyang mga mata at ang lamig sa mga ito ay mas tumindi pa. Hinding-hindi na siya magpapalinlang ulit. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Nakita niya si Cassie nakausap si Manang Fee sa may pasilyo. Tila nagpapaturo ito kung nasaan ang mga gamit na panlinis. Ito na ang pagkakataon niya. Manang Fee, tawag niya, ang boses ay sadyang ginawang matigas. Ako na ang magbibigay ng gagawin niya. Lumingon ang dalawa. Nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata ni Cassie, ngunit mabilis itong napalitan ng isang determinadong ekspresyon. Humanga siya ng kaunti sa katatagan nito, pero mabilis niya iyong iwinaksi. Sumunod ka sa akin, utos niya kay Cassie. Dinala niya ito sa dulo ng pasilyo, sa isang pinto na bihirang buksan. Kinuha niya ang isang lumang susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang pinto. Isang amoy ng alikabok at mga lumang gamot ang sumalubong sa kanila. Ito ang dating bodega ng mga gamot ng hasyenda, bago pa siya nagpagawa ng mas moderno at malinis na klinika para sa mga trabahador. Ano ng lugar po ito? Tanong ni Cassie, hindi maitago ang pag-usisa sa boses. Bodega, simpleng sagot ni Calix. Lahat ng lumang gamot at medical supplies, nandito. Kailangan itong ayusin. Itala mo lahat ng pwedeng panggamitin at itapon mo ang lahat ng paso na. Linisin mo na rin ang buong kwarto. Gusto kong kuminis yan na parang bagong-bago. Nakita niya itong napalunok. Ito ay hindi trabaho ng isang nurse. Ito ay trabaho ng isang utusan. Hinihintay niya itong magreklamo. Hinihintay niyang sabihin nito na hindi ito ang kanyang trabaho. Iyon ang magiging tiket nito palabas ng Hacienda de la Cruz. Ngunit tumango lang si Cassie. Masusunod po, sir. Isang simpleng sagot na walang bahid ng pagreklamo. Tinalikuran niya ito, bahagyang dismayado na hindi niya nakuha ang reaksyong gusto niya, pero kumbinsido pa rin na hindi ito magtatagal. Tingnan natin kung hanggang kailan ang tiyaga mo, sabi niya sa sarili. Ilang oras ang lumipas. Mula sa kanyang opisina, hindi niya marinig ang anumang ingay mula sa bodega. Tahimik. Masyadong tahimik. Kinahapunan, habang papunta siya sa kwarto ng kanyang lola para kumustahin ito, napadaan siya sa bodega. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya. Nakita niya si Cassie sa gitna ng mga kahon, may suot na face mask at guwantes. Maayos na nitong naihiwalay ang mga gamit sa 2 tumpok, isang maliit na tumpok para sa mga gamit na mapapakinabangan pa, at isang malaking tumpok para sa mga basura. Pawisan na ito at may bahid ng dumi sa pisngi, pero tuloy-tuloy pa rin ito sa pag-aayos. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang kirot ng paghanga na mabilis niyang sinupil. Parte lahat yan ng palabas, bulong ng isang boses sa isip niya. Magaling siyang umarte.
Isinara niya ang pinto ng marahan at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating niya sa silid ng kanyang lola, bubuksan na sana niya ang pinto nang marinig niya ang isang boses sa loob, ang boses ni Cassie. At dahil sa kanyang katapangan, natalo ng munting prinsipe ang masamang higante at nailigtas niya ang buong kaharian, malambing na pagtatapos ni Cassie sa kwento. Napakagandang kwento, apo, narinig niyang sagot ng kanyang lola Remedios, ang boses ay masigla. Matagal na mula noong may nagbasa sa akin yan. Iyan ang paboritong libro ng yumaon mong lolo. Talaga po, Senora? Kung gusto niyo po, babasahin ko po ulit ito para sa inyo bukas. Huwag mo na akong tawaging Senora. Lola na lang. At gusto ko yan. Matagal na akong nalulungkot dito. Buti na lang dumating ka. Nakatayo lang si Calix sa labas ng pinto, hindi makagalaw. Ang init at sinseridad sa boses ni Cassie, hindi iyon pag-arte. Ang saya sa boses ng kanyang lola, matagal na niya iyong hindi naririnig. Napahigpit ang kanyang pagkuyom sa doorknob. Naguguluhan siya. Sino ba talaga ang babaeng ito? Gabi na nang bumalik siya sa kanyang opisina. Sinubukan niyang magtrabaho, pag-aralan ang mga numero sa ledger, pero lumilipad ang kanyang isip. Pabalik-balik sa alaala niya ang imahe ni Cassie na may dumi sa pisngi habang matyagang nag-aayos ng bodega, at ang malambing nitong boses habang binabasahan ang kanyang lola. Ikinumpara niya ito sa mga alaala niya kay Isabel, mga ngiting laging nakapinta, mga kamay na laging malinis, mga salitang laging perpekto at kalkulado. Magkaibang magkaiba. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Naguguluhan ka lang, Calix. Huwag kang bibigay, saway niya sa sarili. Ngunit isang bahagi niya ang hindi mapakali, isang bahagi na nagsasabing baka sa pagkakataong ito nagkamali siya ng husga. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Lahat ay natutulog na. Nagsalin siya ng brandy sa isang baso, umaasang ang anghang nito ay papawi sa kumukulong pagtatalo sa kanyang isipan. Bigla, ang katahimikan ay pinunit ng isang tunog. Isang ubo. Isang malalim at hirap na ubo na nagmumula sa silid ng kanyang lola. Napatayo si Calix, nanigas ang buong katawan. Sinundan iyon ng isa pang ubo at pagkatapos ay isang tunog na parang sinasakal. Kasunod nito ang isang sigaw na nagpatindig sa lahat ng balahibo niya. Calix! Senora! Tulong! Binitiwan ni Calix ang baso. Nabagsak ito sa sahig at nabasag, ngunit hindi niya iyon ininda. Wala siyang ibang narinig kundi ang tibok ng sarili niyang puso at ang sigaw na umalinggaw sa kanyang isipan. Sa ilang malalaking hakbang, tinakbo niya ang pasilyo. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Itinulak niya ng malakas ang pinto ng silid ng kanyang lola. Bumungad sa kanya ang isang tanawing nagpahinto sa kanyang paghinga. Nakaupo sa kama ang kanyang lola Remedios, nanginginig, ang mukha ay namumutla at ang mga labi nagsisimula ng mangitim. Pilit itong humihinga ngunit tila may nakabara sa lalamunan nito at ang bawat paghinga ay may kasamang tunog na parang sipol. At sa tabi nito, si Cassie. Hindi ito natataranta. Kakaiba ang aura nito, kalmado, nakapokus, at tila lahat ng nasa paligid ay nawala maliban sa pasyente sa kanyang harapan. Nakasuporta ang isang kamay nito sa likod ng kanyang lola para manatili itong nakaupo, habang ang isa naman ay mabilis na kinakabit ang tubo ng nebulizer sa isang maliit na makina na hindi niya napansin dati. Hinga lang po ng malalim, Lola. Tulungan niyo po ako. Hinga, mahinahon ngunit may diin na sabi ni Cassie. Ang boses nito ay matatag, walang bahid ng takot. Ito ang boses ng isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Nakatayo lang si Calix sa may pintuan, parang isang estatwa na gawa sa bato. Ang amo ng Hacienda de la Cruz, ang lalaking kayang magpatakbo ng daan-daang tao, ay walang magawa. Isa lamang siyang takot na apo, nanonood habang ang pinakamamahal niyang tao ay nasa bingit ng panganib. Dahan-dahan, sa tulong ng gamot mula sa nebulizer, umayos ang paghinga ni Lola Remedios. Ang nakakatakot na tunog ay napalitan ng malalim at mas kalmadong paghinga. Unti-unting bumalik ang kulay sa mukha nito. Napahawak ito ng mahigpit sa braso ni Cassie na parang isang kumot ng kaligtasan. Nang matiyak ni Cassie na stable na ang kanyang lola, saka lang ito lumingon kay Calix. May mga butil ng pawis sa kanyang noo, pagod ang baka sa kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata malinaw at determinado.
Sa sandaling iyon, habang nakatitig siya sa babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay gusto niyang paalisin. Hindi na isang babae mula sa Maynila ang nakita ni Calix. Hindi na isang anino ni Isabel. Ang nakita niya ay isang nurse. Isang propesyonal. Ang babaeng kalmado at buong tapang na nagligtas sa buhay ng pinakamamahal niyang tao. Ang pader na yelo na itinayo ni Calix sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon, isang pader na gawa sa pait, pagdududa, at alaala ng isang masakit na kataksilan, ay nagkaroon ng unang bitak. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing bitak, ngunit sapat na para makapasok ang isang sinag ng liwanag. Nang masiguro ni Cassie na tuloy-tuloy at malalim na ang paghinga ni Lola Remedios, kinuha niya ang stethoscope at ipinatong sa dibdib ng matanda, nakikinig ng mabuti. Kinuha niya ang pulso nito, ang kanyang mga daliri ay magaan ngunit tiyak. Bawat kilos niya ay mailayunin. Walang nasayang na galaw. Dahan-dahang iminulat ni Lola Remedios ang mga mata at tumingin kay Cassie. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Itinaas nito ang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Cassie. Salamat, Hija. Halos pabulong na sabi ng matanda. Saka lang tila natauhan si Cassie. Mumiti siya pabalik sa matanda, isang ngiting pagod ngunit puno ng ginhawa. Walang anuman po, Lola. Magpahinga na po kayo. Doon lang niya muling ibinaling ang tingin kay Calix na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa may pintuan, hindi makapagsalita. Sir, stable na po siya, ulat ni Cassie, ang boses ay formal at profesional. Acute asthma attack po. Mabuti na lang po at nadala ko ang personal emergency kit ko. Kailangan po siyang maobserbahan ng mabuti sa susunod na mga oras. Tumango lang si Calix. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Anong sasabihin niya? Salamat. Parang kulang. Patawad? Hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang isip niya ay bumalik sa mga sinabi niya kanina. Sa hamon na binitiwan niya. Bigyan mo ako ng isang dahilan para paalisin ka. At ngayon, sa gitna ng gabi, habang nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang lola, binigyan siya ni Cassie ng pinakamalakas na dahilan para manatili ito. Tinitigan niya ang babae, ang buhok nitong bahagyang magulo, ang pawis sa kanyang noo, ang pagod sa kanyang mga mata, at ang dignidad na hindi matitinag. Hindi ito ang babaeng hinusgahan niya. Hindi ito ang babaeng gusto niyang isipin na siya. Ito ay si Cassandra Alcantara. At sa unang pagkakataon, nakita ni Calix na sa pagitan nilang dalawa, siya ang tunay na nagkamali. Kinabukasan, pagod na gumising si Cassie. Magdamag siyang hindi gaanong nakatulog, binabantayan ang paghinga ni Lola Remedios, tinitiyak na hindi na maulit ang insidente. Ngunit sa kabila ng pagod, mayroon siyang naramdamang kakaibang gaan. Isang pakiramdam ng tagumpay na propesyonal. Nagawa niya ang kanyang trabaho. Iniligtas niya ang isang buhay. Ano man ang sabihin o isipin ni Calix de la Cruz, iyon ay isang katotohanang hindi nito mababago. Dahan-dahan siyang bumaba para mag-agahan, handa na sa anumang malamig na pakikitungo o matalim na tingin na ibabato sa kanya. Inaasahan na niyang bawat kilos niya ay susuriin, bawat galaw ay bibigyan ng kahulugan. Ngunit pagdating niya sa komedor, ibang-iba ang kanyang naabutan. Nandoon si Calix, nakaupo na sa kanyang pwesto sa dulo ng mesa, nagbabasa ng dyaryo. Nang maramdaman nito ang kanyang pagdating, ibinaba nito ang dyaryo. Hinintay ni Cassie ang pamilyar na pagsimangot o ang mapanuring tingin. Ngunit wala. Sa halip, nakita niya itong umiwas ng tingin, tila hindi alam kung saan titingin. Magandang umaga, halos pabulong na sabi nito, habang inaayos ang kubyerto sa kanyang tabi na maayos naman. Napahinto si Cassie sa paglalakad. Tama ba ang narinig niya? Magandang umaga rin po, sir, magalang niyang sagot, habang naupo. Sinilbihan sila ni Manang Fe ng pagkain. Sa unang pagkakataon, hindi mabigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. May katahimikan, ngunit hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng pag-aalitan. Ito ay isang katahimikang alanganin. Kumusta ang lola? Tanong ni Calix, hindi pa rin tumitingin ang diretsyo sa kanya. Mahimbing po ang tulog niya nang iwan ko kanina. Stable na po ang vital signs niya. Kailangan lang po ng tuloy-tuloy na pahinga, propesyonal niyang ulat. Tumango si Calix. Humigop ito ng kape, pagkatapos ay ibinaba ang tasa ng may bahagyang kalansing.
Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Cassie ang pagiging asiwa sa mukha nito. Ang aroganteng si Calix de la Cruz, na tila sanay makuha ang lahat ng gusto niya, ay hindi alam kung paano magsisimula. Cassie, sabi nito, at sa pagbanggit nito ng kanyang pangalan, naramdaman ni Cassie ang pagbabago. Maraming salamat sa ginawa mo kagabi. Ang mga salitang iyon ay simple lang, ngunit para kay Cassie, ang bigat nito ay parang isang tonelada. Naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib na hindi niya namalayang naroon pala. Ito na iyon. Ang pagkilala sa kanyang ginawa. Trabaho ko po yon, sir, sagot niya, pilit na pinapanatiling simple ang boses. Umiling si Calix. Hindi. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Tumayo ito. Kung wala kang gagawin pagkatapos mong tingnan ang lola, samahan mo ako. May ipapakita ako sa'yo. Hindi na nito hinintay ang sagot niya. Tumalikod na ito at umalis, iniwan si Cassie na nakatanga sa kanyang kinaupuan, habang si Manang Faye sa gilid ay may maliit na ngiti sa mga labi. Pagkatapos niyang painumin ng gamot at pakainin si Lola Remedios, na masigla na ang umaga, hinanap niya si Calix. Nakita niya ito malapit sa isang pick-up truck, kausap ang ilang trabahador. Nang makita siya nito, tumango ito bilang senyas na lumapit siya. Sakay na, sabi nito, pinagbuksan siya ng pinto. Saan sila pupunta? Anong ipapakita nito? Ang kaba at pag-usisa ay naghahalo sa kanyang dibdib. Habang bumibiyahe sila sa maalikabok na daan sa loob ng hasyenda, si Calix ang unang bumasag sa katahimikan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng hasyenda sa akin, sabi nito, itinuturo ang malawak na taniman ng kape na kanilang dinaraanan. Itinayo ito ng lolo ko mula sa wala. Dugo at pawis niya ang puhunan dito. Ipinamana niya sa akin hindi lang ang lupa, kundi ang responsibilidad na alagaan ito. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito hindi bilang isang amo, kundi bilang isang tao na may ipinaglalaban. Nakita ni Cassie ang kinang sa mga mata nito habang ikinukwento nito ang tungkol sa iba't ibang uri ng kape, ang proseso mula sa pagtanim hanggang sa pag-ani. Ang boses nito, na dati laging matigas at may otoridad, ay naging mas malumanay at puno ng pasyon. Nakita niya ang isang Calix na hindi niya inakalang exist, isang lalaking may malalim na pagmamahal sa kanyang lupa at sa kanyang pamilya. Huminto sila sa isang mataas na bahagi ng lupain, kung saan tanaw ang kabuuan ng hasyenda. Ang hangin ay sariwa at mabango, amoy ng mga bulaklak ng kape. Napakaganda, bulong ni Cassie. Sang-ayon ni Calix, ngunit nang lingunin niya ito, hindi sa tanawin ito nakatingin. Nakatingin ito sa kanya. Mabilis itong umiwas ng tingin. Halika, may mas magandang tanawin doon sa dulo. Nagsimula silang maglakad sa isang makitid na landas. Masyadong abala si Cassie sa pagtingin sa paligid kaya hindi niya napansin ang isang maluwag na bato sa kanyang dinaraanan. Bigla, nawalan siya ng balanse. Aray, tili niya, handa nang bumagsak sa lupa. Ngunit hindi lupa ang sumalo sa kanya. Isang malakas na braso ang humablot sa kanyang baywang, mabilis at tiyak. Napasubsob siya sa dibdib ni Calix. Ang amoy nito, isang halo ng kape, lupa, at isang banayad na pabango, ay biglang yumakap sa kanyang mga pandama. Itinayo siya nito ng maayos. Okay ka lang, tanong nito, ang mga kamay ay nasa kanyang mga braso pa rin para alalayan siya. Napaangat ng tingin si Cassie para magpasalamat, at doon nagtama ang kanilang mga mata. Para silang natigilan. Ang buong mundo ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa maitim na mga mata ni Calix. Nakita niya ang gulat, ang pag-aalala, at isang bagay pa isang bagay na hindi niya mapangalanan, isang bagay na nagpainit sa kanyang buong katawan. Ang mga segundo ay tila naging minuto. Tila pareho silang nakalimot huminga. Si Calix ang unang natauhan. Mabilis nitong inalis ang mga kamay nito na parang napaso. Nag-iwas ito ng tingin at tumikhim. Mag-ingat ka sa susunod, sabi nito, ang boses ay bahagyang paos. Salamat, nautal na sagot ni Cassie, pakiramdam niya inamumula ang kanyang buong mukha. Mabilis siyang tumalikod, kunwari inaayos ang kanyang damit, para lang itago ang pagkaasiwa at ang kakaibang kilig na gumapang sa kanyang sistema. Kinagabihan, hindi mapakali si Cassie. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari,
ang paghawak ni Calix sa kanya, ang mga mata nito, ang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Ara. Girl, hindi ka maniniwala, panimula niya, hindi maitago ang saya sa boses. Oh, ano iyon? Sinungitan ka na naman ba ng amo mong dragon, biro ni Ara? Hindi. Ibang-iba na siya, Ara. Nagsorry siya. Tapos isinama niya ako sa tour sa buong hacienda. Ang bait niya. Tapos may nangyari. Anong nangyari? Ikinuwento ni Cassie ang tungkol sa muntik na niyang pagkakadapa. Oh my God. So hinawakan ka niya? Kilig-tili ni Ara sa kabilang linya. Sinasabi ko na nga ba eh. Bibigay din yan sa'yo. Ganda ka eh. Napangiti si Cassie. Sira. Pero ewan ko, Ara. Iba yung pakiramdam. Parang may nakita akong ibang side niya. Good. Yan ang gusto kong marinig, sabi ni Ara. Ngunit may bahagyang pagbabago sa tono nito, isang sandaling paghinto bago ito nagpatuloy. Basta mag-ingat ka pa rin, ha? Mahirap na. Malay mo, pakitang tao lang yan. Hindi naman siguro, mabilis na sabi ni Cassie, iwinawaksi ang maliit na pagdududang idinulot ng sinabi ng kaibigan. Iba talaga, eh. Nararamdaman ko. Matapos ang tawag, lumabas si Cassie sa beranda para magpahangin. Nakita niya si Calix doon, nakatayo, nakatingin sa papalubog na araw. Tila malalim ang iniisip nito. Akmang babalik na siya sa loob para hindi ito maistorbo nang bigla itong lumingon na para bang naramdaman nito ang kanyang presensya. Lumapit ito sa kanya. Ang puso ni Cassie ay nagsimula na namang kumabog ng mabilis. Cassie, panimula nito, ang boses ay seryoso. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata, walang pag-aalinlangan, walang pag-iwas. Pasensya na sa kung paano kita tinrato noong una. Huminga ito ng malalim. Mali ako tungkol sa'yo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Calix ang isang kakaibang gaan sa kanyang paggising. Hindi na ang pamilyar na bigat ng pag-iisa at pagdududa ang bumati sa kanya, kundi isang manipis na sinag ng pag-asa. Ang imahe ni Cassie sa beranda kagabi, ang sinseridad sa mga mata nito nang tanggapin nito ang kanyang paghingi ng tawad, ay nanatili sa kanyang isipan. Ang pag-amin na nagkamali siya ay hindi naging madali. Ngunit ang ginhawang idinulot nito ay hindi niya inaasahan. Para siyang nakahinga ng maluwag matapos ang mahabang panahon ng pagpigil sa paghinga. Bumaba siya sa kusina na may ibang sigla. Naabutan niya si Manang Faye na naghahanda ng kape. Manang, ako na po dyan, sabi niya, na ikinagulat ng matanda. Kinuha niya ang paborito niyang tasa, ngunit huminto siya at kumuha pa ng isang simpleng puting tasa na napansin niyang laging ginagamit ni Cassie. Siya mismo ang nagtimpla. Alam niya kung paano nito gusto ang kape, isang kutsaritang asukal lang, walang gatas. Isang maliit na detalye na hindi niya namalayang naisaulo na pala niya. Nakita niya si Cassie na naglalakad sa hardin, kausap ang isa sa mga hardinero, nakangiti. Ang ngiting iyon ay hindi na nagdulot ng pagdududa sa kanya. Sa halip, nagdulot ito ng kakaibang kiliti sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Nilapitan niya ito, dala ang 2 tasa. Kape, alok niya. Lumingon si Cassie, at ang ngiti nito ay mas lumawak pa nang makita siya. Salamat, Sir Calix. Kinuha nito ang tasa at humigop. Wow! Tamang-tama ang timpla. Alam ko, mayabang na sagot ni Calix, ngunit may kasamang ngiti. Ako yata ang hari ng kape sa buong Batangas. Nagtawanan sila. Isang simple at natural na tawanan. Umupo sila sa isa sa mga bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga halaman, sa panahon, sa mga asong naghahabulan sa di kalayuan. Mga simpleng bagay. Ngunit para kay Calix, ang bawat sandali ay mahalaga. Pinagmamasdan niya si Cassie, kung paano kumunot ang noo nito kapag seryoso itong nakikinig, kung paano nito isinusuklay ang buhok gamit ang mga daliri kapag humahangin. Pinapayagan na niya ang sarili niyang maniwala. Baka nga totoo. Baka nga may mga taong tulad ni Cassie na dumadating hindi para manakit, kundi para maghilom. Matapos ang ilang oras, bumalik si Calix sa kanyang opisina para tapusin ang ilang papeles.
Nakaupo siya sa kanyang mesa, nakangiti pa rin habang inaalala ang pag-uusap nila kanina. Nararamdaman niyang handa na siyang buksan ang pinto na matagal na niyang isinara. Handa na siyang sumubok ulit. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang notifikasyon ng mensahe. Kinuha niya ito, inaasahang galing sa isa sa kanyang mga tauhan. Ngunit isang numerong hindi pamilyar ang lumabas sa screen. Unregistered number. Sa ilalim nito, isang maikling mensahe na nagpatayo sa lahat ng balahibo niya sa batok. Gusto mo bang malaman ang totoong pagkatao ng nurse mo? Basahin mo to. Kasunod nito ang isang link. Huminto ang pagtibok ng puso ni Calix. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang sikmura. Sino ito? Paano nakuha ang numero niya? Maaaring isa lang itong scam, isang maling numero. Ngunit ang pagbanggit sa kanyang kinurse. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipindot ang link. Bumungad sa kanya ang isang webpage ng isang online na tabloid. At sa pinakataas, sa malalaking titik, isang headline na parang martilyong pumukpok sa kanyang sentido. Nurse Effie, isang kilalang ospital sa Maynila, inireklamo ng kapabayaan matapos maging critical dense pasyente. At sa ilalim ng headline, isang litrato. Ang litrato ni Cassandra Alcantara. Ang parehong ngiti, ang parehong maamong mukha. Binasa niya ang artikulo, ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa pag-asang nagsisimula palang mamuo sa kanyang dibdib. Medical malpractice. Isang malubhang pagkakamali sa pagbibigay ng gamot. Pagsisinungaling sa medical chart. Ang pangalan niya ay malinaw na nakasulat. Ang pangalan ng ospital. Ang petsa, ilang buwan lang ang nakalipas. Bago siya dumating dito. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Kasinungalingan. Kapabayaan. Panloloko. Ang mga salitang paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan ay ang parehong mga salita na ginamit para ilarawan ang ginawa ni Isabelle. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hirap huminga. Ang pader na pinagsikapan niyang gibain ay muling itinayo sa isang iglap, mas mataas, mas matibay at may mga tinik na ngayon. Lahat ng pagdududa, lahat ng takot, lahat ng sakit ay bumalik ng may doble pang lakas. Kaya pala siya nagtatago dito sa probinsya. Kaya pala kailangan niya ng trabaho. Kaya pala ang galing niyang umarte na mabait. Ang matamis ng ngiti ni Cassie kanina ay naging isang mapanuksong ngisi sa kanyang isipan. Ang pag-aalaga nito sa kanyang lola, isa bang paraan para makuha ang loob ng lahat. Ang pagsagip nito sa buhay ng kanyang lola kagabi, swerte lang ba iyon, o isang kalkuladong galaw para patibayin ang tiwala niya? Napatingin siya sa labas ng bintana. Sa di kalayuan, nakita niya si Cassie na nakaupo sa tabi ng kanyang lola sa beranda, masayang nagkukwentuhan. Pareho silang tumatawa. Ang eksenang iyon, na kanina lang ay nagdulot sa kanya ng init, ngayon ay parang apoy na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang imahe ni Cassie ay unti-unting naglaho, napalitan ng imahe ni Isabel na nakaupo rin sa parehong lugar, sa tabi rin ng kanyang lola, tumatawa rin. Isang ahas na nagbabalakayong tupa. Hindi Bulong ni Calix sa sarili. Hindi pwede. Ngunit naroon ang ebidensya, nakatitig sa kanya mula sa screen ng cellphone. Isang lihim. Isang malaking kasinungalingan na itinago nito sa kanya. Tumayo si Calix, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit. Ang gaan na naramdaman niya kanina ay naging isang galit na nag-aapoy. Galit sa sarili dahil sa muling pagiging tanga. Galit sa mundo dahil sa pag-ulit ng kasaysayan. At isang malalim, nag-ielong galit para sa babaeng muling nagwasak sa kanyang tiwala. Naglakad siya palabas ng opisina, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng determinasyon. Hindi niya ininda ang tingin ng mga kasambahay na nakakasalubong niya. Iisa lang ang kanyang pakay. Nakita niya si Cassie na tumayo para tulungang pumasok sa loob ang kanyang lola. Nang makapasok na ang matanda, naiwan si Cassie sa beranda, nakangiti pa rin. Ngunit ang ngiting iyon ay nawala nang makita siya nitong papalapit. Sir Calix? May problema po ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng inosenteng pag-aalala. Huminto si Calix sa harap nito. Ang mukha niya ay isang blankong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pinaghalong sakit at galit. Hindi siya nagsalita.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, hawak ang cellphone na nakabukas pa rin sa artikulo. Itinapat niya ito sa mukha ni Cassie, sapat na ang lapit para mabasa nito ang bawat salita. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkagulat. Ang mga mata nito, na kanina lang ay puno ng saya, ay nanlaki sa takot at pagkalito. Nakita niya kung paano nawala ang kulay sa mukha nito, na tila sinipsip ng lupa ang lahat ng dugo nito. Nakita niya itong napaurong ng isang hakbang, na para bang ang telepono sa kanyang kamay ay isang sandatang nakatutok dito. Ang reaksyong iyon, ang takot, ang gulat, ay dapat sanang magbigay sa kanya ng kahit kaunting kasiyahan. Isang patunay na nahuli niya ito. Ngunit wala. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagkadismaya, isang pait na lalong kumalat sa kanyang dibdib. Sa wakas, nagsalita siya. Ang bawat salita ay mabigat, tila isinumpa, at puno ng lamig na kayang magpayelo ng apoy. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagtatago dito, Cassandra? Ang paggamit niya sa buo nitong pangalan ay parang isang paghatol. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nakatitig si Cassie sa screen ng cellphone, ngunit hindi ang mga salita ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang mga multo ng nakaraan na pilit niyang tinakasan. Ang mapanuring mga mata ng kanyang mga dating katrabaho. Ang mapang-asar ng ngiti ni Iggy Reyes. Ang pagtalikod ng mga taong inakala niyang kaibigan. Lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng iyon ay bumalik sa isang iglap, dala ng isang malamig at mapanghusgang tanong. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagtatago dito, Cassandra? Sabihin mo sa akin ang totoo. Napatingin siya kay Calix. Ang mukha nito ay hindi na ang mukha ng lalaking nagtimpla sa kanya ng kape kaninang umaga. Hindi na ito ang mukha ng lalaking sumalo sa kanya kahapon. Ang kaharap niya ngayon ay ang estrangherong sumalubong sa kanya noong unang araw, isang hukom na naibigay na ang hatol bago pa man marinig ang kanyang panig. Calix eh. Nagsimula siyang magsalita, ang boses ay basag. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Calix. Nakasulat dyan ang pangalan mo. Nakasulat dyan ang lahat. Anong parte dyan ang hindi totoo? Frame up yan. Inosente ako, halos pasigaw niyang sabi, ang desperasyon ay nagsisimulang pumalit sa pagkagulat. May kasamahan ako sa ospital, si Iggy Reyes. May galit siya sa akin. Siya ang nagpalit ng gamot. Ginamit niya ang pangalan ko. Maniwala ka sa akin. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang kahit katiting na bahid ng pag-unawa sa mukha ni Calix, ang kahit maliit na senyales na nakikinig ito. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang pader na yelo, isang pader na mas matibay pa kaysa dati. Bumagsak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata at pumatak sa screen ng cellphone. Pinunasan niya ito ng mabilis, ayaw niyang ipakita ang kahinaan, ngunit huli na ang lahat. Sunod-sunod nang dumaloy ang kanyang mga luha. Please, Calix, totoo ang sinasabi ko. Pinag-iinitan niya ako dahil sa isang promosyon na ako ang napili. Ginawa niya ako ng kwento. Lahat ng yan kasinungalingan. Humakbang si Calix palapit, ang mga mata ay nanlilisik sa galit na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Kasinungalingan, inulit nito ang salita, na para bang iyon ang pinakapangit na salitang narinig nito sa buong buhay niya. Ang galing ninyo dyan. Ninyo, naguguluhang tanong ni Cassie. Ninyo. Tumaas ang boses ni Calix at sa unang pagkakataon, nakita ni Cassie ang sakit sa likod ng galit nito. Isang malalim at lumang sakit. Lahat kayo pare-pareho lang ng sinasabi. Palagi kayong biktima. Palagi kayong inosente. Palagi kayong may dahilan. Pero sa huli, iisa lang ang ginagawa ninyo, manloko at manakit. Natigilan si Cassie. Ang mga salita ni Calix ay hindi na lang tungkol sa kanya. May iba pa. May mas malalim na pinanggagalingan ang galit nito. Ngunit ang pag-unawang iyon ay natabunan ng sarili niyang sakit. Hindi ako nanloloko, mariin niyang sabi, ang bawat salita ay puno ng bigat ng kanyang nararamdaman. Nagkamali ako. Nagkamali akong isipin na sa wakas, may isang taong makikinig sa akin. Na may isang taong maniniwala sa akin bago pa man ako husgahan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nawala na ang pagmamakaawa.
Ang natira ay isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Akala ko iba ka, sabi niya, ang boses ay halos pabulong na ngunit sapat na para marinig nito. Ang mga mata niya ay diretsyo nang nakatingin dito, hindi na natatakot. Akala ko sa wakas may nakakita na sa tunay na ako. Nagkamali pala ako. Isang matinding sampal ang mga salitang iyon, hindi lang para kay Calix, kundi para na rin sa sarili niya. Ang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Ang pag-amin sa kanyang katangahan. Tumalikod si Calix na parang hindi na nito kayang tingnan pa siya. Naglakad ito pabalik sa loob ng mansyon, iniwan siyang mag-isa sa beranda, kasama ang papalubog na araw at ang durog niyang puso. Nakatayo lang doon si Cassie ng ilang minuto, hindi makagalaw. Ang magandang hasyenda na naging kanlungan niya ay biglang naging isang kulungan. Ang sariwang hangin ay tila naging mabigat at mahirap hingahin. Ito na naman. Paulit-ulit na lang. Ang pagtakbo, ang pagtatago, ang paghusga. Kailan ba ito matatapos? Pumasok siya sa loob, ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat kasambahay na makasalubong niya ay iniiwasan niya ng tingin. Pakiramdam niya, alam na ng lahat. Pakiramdam niya, isa na naman siyang iskandalo. Pagdating niya sa kanyang silid, hindi na siya nag-isip pa. Hinila niya ang kanyang maleta mula sa ilalim ng kama at binuksan ito. Isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga damit sa loob. Ang mga kilos niya ay mekanikal, walang emosyon. Ito lang ang alam niyang gawin. Tumakbo. Umalis bago pa siya tuluyang masaktan. Umalis bago pa siya tuluyang paalisin. Pinunasan niya ang huling luha sa kanyang pisngi. Hindi na siya iiyak. Tapos na. Nang maisara niya ang maleta, huminga siya ng malalim. Dinala niya ito at dahan-dahang binuksan ang pinto. Handa na siyang lisanin ang Hacienda de la Cruz, ang lugar na nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa at nag-iwan sa kanya ng pangmatagalang sakit. Pagbukas niya ng pinto, napahinto siya. Nakatayo roon si Manang Fei, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita ng matanda ang maleta sa kanyang kamay, at isang malungkot na ekspresyon ang gumuhit sa mukha nito. Hiza, aalis ka na, malumanay na tanong nito. Hindi sumagot si Cassie. Tumango lang siya, pilit na umiti para ipakita na ayos lang siya, kahit hindi naman. Hindi siya sinubukang pigilan ni Manang Fei. Sa halip, may kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang bestida. Isang nakatuping sulat. Basahin mo ito bago ka umalis, Hija, sabi ng matanda, iniabot sa kanya ang sulat. Galing sa lola mo. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Calix si Cassie na nakatayo sa labas ng kanyang silid, hawak ang maleta, kaharap si Manang Fei. Nakita niya ang pag-abot ng matanda ng isang nakatuping papel. Nakita niya ang pag-aalinlangan ni Cassie, ang pagod sa mga balikat nito. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, huwag kang umalis. Ngunit ang pride, ang sugat na muling binuksan, ay pumipigil sa kanyang mga labi. Huminga siya ng malalim nang makita niyang binuksan ni Cassie ang sulat. Pinanood niya itong magbasa, ang ekspresyon nito ay hindi niya maaninag mula sa malayo. Ngunit nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito, hindi sa pagkatalo, kundi sa tila isang mabigat na pagsuko. At pagkatapos, sa halip na maglakad patungo sa tarangkahan, dahan-dahan itong tumalikod, hila-hila pa rin ang maleta, at pumasok muli sa kanyang silid. Hindi siya umalis. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Calix. Isang halo ng ginhawa at pagkakasala. Ginhawa dahil narito pa rin ito. Pagkakasala dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit ito muntik nang umalis. Ang sulat mula sa kanyang lola ang pumigil dito, hindi siya. Ang sumunod na 2 araw ay isang impyerno ng katahimikan. Nagkikita sila sa mansyon, sa pasilyo, sa komedor, ngunit hindi sila nag-uusap. Nag-iiwasan sila ng tingin. Ang dating namumuong init sa pagitan nila ay napalitan ng isang nagielong pader. Nakikita niya ito habang inaalagaan nito ang kanyang lola. Ang kilos ay laging propesyonal, ang ngiti ay laging para lamang sa matanda. Ngunit kapag napapatingin ito sa direksyon niya, ang ngiting iyon ay nawawala, napapalitan ng isang blangkong ekspresyon na mas masakit pa kaysa sa galit. Gabi-gabi, binabalikan niya ang artikulo. Binabalikan niya ang mukha ni Cassie noong hinarap niya ito. Ang sakit sa mga mata nito. Totoo ba iyon? O bahagi lang ng isang magaling na pag-arte?
Ang isip niya ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng alaala ng kataksilan ni Isabelle at ng imahe ni Cassie na buong tapang na nagligtas sa kanyang lola. Isang hapon, habang abala siya sa mga papeles, isang tricycle ang huminto sa harap ng mansyon. Isang babae ang bumaba. Nakaistilong bestida, may dalang mamahaling bag at kumpiyansang maglakad na tila pag-aari nito ang mundo. Isang tipikal na babaeng taga Maynila. Agad na uminit ang ulo ni Calix. Cassie. Bes, sigaw ng babae, ang boses ay matinis at dinig sa buong paligid. Mula sa beranda, lumabas si Cassie. Ah! Ang mukha ni Cassie ay biglang nagliwanag sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw. Nagtakbuhan sila at nagyakapan ng mahigpit na parang mga batang matagal na hindi nagkita. Siya pala si Ara. Ang kaibigan. Ang nagrekomenda kay Cassie dito. Pinanood sila ni Calix mula sa bintana. Ang paraan ng pagyakap ni Ara kay Cassie, ang paraan ng paghaplos nito sa likod ng kaibigan, ay tila masyadong pinaghandaan. Nang humiwalay sila sa pagkakayakap, lumingon si Ara sa direksyon ng mansyon. Nagtama ang kanilang mga mata. Binigyan siya ni Ara ng isang tingin na mapanuri at maihalong pagbabanta, na tila nagsasabing, "Huwag na huwag mong sasaktan ang kaibigan ko." Napangisi si Calix. Isa na namang tagapagtanggol. Sa buong maghapon, nakikita niya silang magkasama sa hardin, naglalakad sa tabi ng mga taniman at nag-uusap sa beranda. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit nababasa niya ang mga kilos. Ang mga tapik ni Ara sa balikat ni Cassie. Ang mga tango ni Cassie. Ang mga sulyap na ibinibigay ni Ara sa kanyang opisina. Alam na alam niya ang nangyayari. Pinupuno ni Ara ang isip ni Cassie ng lason laban sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, Cassie. Lahat ng mayayaman, ganyan. Gagamitin ka lang nila. Umalis ka na dito bago ka palalong masaktan. Parang naririnig niya ang mga salitang iyon at lalo lang tumitindi ang kanyang inis. Kinagabihan, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina mula sa kusina, nakasalubong niya si Ara sa pasilyo. Tila galing ito sa banyo. Nagkatinginan sila, isang sandali ng awkward na katahimikan. "Good evening po, sir," bati ni Ara, ang ngiti ay pilit at ang boses ay may sarkasmo. Hindi sumagot si Calix. Tinalikuran na niya sana ito nang biglang may narinig siyang kalabog. "Ay, sorry," sabi ni Ara na tila nagmamadali. "Ang clumsy ko talaga." Nalaglag ang laman ng bag nito. Isang lipstick, isang suklay, at isang pitaka na bumagsak at bumukas sa sahig. Tumayo lang si Calix, walang balak tumulong. Ngunit may isang bagay na gumulong mula sa nakabukas na pitaka at huminto malapit sa kanyang paa. Isang luma at kupas na litrato. Halatang laging tinitingnan dahil sa mga tupi sa gilid nito. Akmang pupulutin ito ni Ara nang mapatingin si Calix dito. Huminto ang kanyang mundo. Nanigas ang kanyang katawan at tila may isang malamig na kamay ang humigpit sa kanyang puso. Nasa litrato si Ara, mas bata pa, nakangiti habang nakaakbay sa isang babae. Isang babaeng hinding-hindi niya malilimutan kahit lumipas pa ang 1,000 taon. Ang buhok, ang ngiti, ang nunal sa itaas ng labi. Si Isabel. Ang kanyang ex-fiance. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan na parang isang kidlat. Ang apelyido ni Isabel. Isabel Sanchez. Ang kaibigan ni Cassie. Ara. Hindi kaya. Mabilis niyang dinampot ang litrato bago pa ito makuha ni Ara. Tinitigan niya ito ng malapitan. Walang duda. Si Ara at si Isabel. Magkasama. Masaya. "Akin na po yan, sir," sabi ni Ara, may bahid ng pagkasindak sa boses, sinusubukang agawin ang litrato. Ngunit hindi ito binitiwan ni Calix. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa litrato at tumitig ng diretso sa mga mata ni Ara. Nakita niya roon ang hindi maitatagong takot. Sanchez. Bulong ni Calix, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Ara Sanchez. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang pagkukunwari ay biglang naglaho. Kapatid niya. Ang rekomendasyon. Ang pagdating ni Cassie. Ang timing ng pagpapadala ng artikulo. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano. Isang masalimuot at malupit na plano ng paghihiganti.
At si Cassie ang ginamit nilang pain. Dahan-dahan, itinago ni Calix ang litrato sa kanyang bulsa. Ibalik niyo sa akin yan, galit na sabi ni Ara. Ngunit hindi na siya pinansin ni Calix. Iniwan niya itong nakatayo roon at mabilis na naglakad patungo sa beranda kung nasaan si Cassie, nag-iisang nagkakape. Nakita ni Cassie ang papalapit niyang si Calix, kasunod si Ara na galit na nakabuntot sa kanya. Nakita ni Cassie ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Calix, isang ekspresyong hindi niya pa nakikita dati. Isang halo ng galit, realisasyon, at isang nakakatakot na kalmado. Huminto si Calix sa harap nilang dalawa. Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Cassie, na puno ng pagkalito. Sa wakas, nagsalita si Calix, ang boses ay malamig at puno ng hindi maipaliwanag na bigat. Tumingin siya ng diretso kay Ara. Maraming salamat sa pagdala o Ara. Pero oras na siguro para umuwi ka. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cassie, ang mga mata ay matalim. May mga bagay kaming dapat pag-usapan ni Cassie nang kaming dalawa lang. Nakatayo si Calix sa gitna ng kanyang opisina, hawak ang litrato na parang isang mainit na bakal. Ang papel ay luma at kupas, ngunit ang mga ngiti sa larawan ay malinaw at matalim. Si Ara at si Isabel. Magkapatid. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang ugong sa kanyang mga tainga ay mas malakas pa kaysa sa katahimikan ng gabi. Isang salita ang paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, na parang isang sirang plaka. Plano. Lahat ng ito ay isang plano. Bumagsak siya sa kanyang upuan, ang mga mata ay hindi maalis sa litrato. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan, bumubuo ng isang imahe na napakasama at napakalupit. Ang pagdating ni Cassie. Isang nurse na may bahid sa pangalan, tumatakas mula sa Maynila, desperado para sa isang bagong simula. Isang perpektong biktima. Isang perpektong pain. Ang rekomendasyon ni Ara. Bes, may alam akong trabaho para sa iyo. Hindi pala ito tulong sa isang kaibigan. Ito ang unang hakbang sa pagtatanim ng isang espiya, ng isang sandata, sa mismong puso ng kanyang teritoryo. At ang text message. Ang artikulo. Ang timing. Ipinadala iyon sa eksaktong sandali na nagsisimula na siyang bumigay. Sa eksaktong sandali na ang mga pader na itinayo niya ay nagsisimula ng gumuho. Sino pa ba ang magpapadala noon kundi ang taong may pinakamalaking interes na wasakin ang namumuong tiwala? Si Ara. Ang lahat ng pag-aalala ni Ara para kay Cassie, ang mga payop nito, ang mga tingin nitong mapanuri sa kanya, hindi iyon pagtatanggol sa isang kaibigan. Iyon ay pagmamanipula. Pagbubuhos ng lason sa isipan ni Cassie, tinitiyak na ang maliit na lamat sa pagitan nila ni Cassie ay magiging isang malaking bitak na hindi na kayang ayusin. Naramdaman ni Calix ang pag-akyat ng isang nagniningas na galit mula sa kanyang sikmura. Galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya para kay Isabel. Ang ginawa ni Isabel ay kataksilan dahil sa kasakiman. Ang ginagawa ni Ara ito ay masama. Ito ay kalkulado. Ito ay paghihiganti. Ngunit paano si Cassie? Kasabot ba siya? Alam ba niya ang lahat ng ito mula pa sa simula? Isa ba siyang magaling na aktres, na ang bawat luha at bawat ngiti ay parte ng isang script na isinulat ni Ara? Ngunit habang iniisip niya iyon, bumalik sa kanyang alaala ang itsura ni Cassie nang una nitong makita ang artikulo. Ang purong takot. Ang sakit. Ang pagmamakaawa sa mga mata nito. Bumalik sa alaala niya ang pagiging kalmado nito habang inililigtas ang kanyang lola. Ang sinseridad sa boses nito habang nagbabasa ng kwento. Ang nahihiyang ngiti nito ng muntik na itong madapa. Hindi. Hindi iyon pag-arte. Hindi pwedeng maging pag-arte ang lahat ng iyon. Napagtanto niya ang mas masakit na katotohanan. Si Cassie ay biktima rin. Isa siyang walang kamalay-malay na tauhan sa isang maduming laro. Isang piyesa sa chessboard na isinulong ni Ara para wasakin siya. Siya ang kutsilyo at si Ara ang kamay na humahawak dito. Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Dapat niyang sabihin kay Cassie ang totoo. Ngayon na. Dapat niyang puntahan ito, ipakita ang litrato, at ilantad ang ahas na tinuring nitong matalik na kaibigan. Iyon ang tamang gawin. Ngunit habang tumatayo siya,
isang malamig na tinig ang bumulong sa kanyang isipan, ang tinig ng kanyang nakaraan. Ang tinig na pinagkakanulo. Paano kung nagkakamali ka? Paano kung mas magaling lang siyang umarte kaysa kay Isabel? Paano kung parte ng plano ang magmukhang inosente? Ang sugat na iniwan ni Isabel ay napakalalim. Nag-iwan ito ng laso ng walang hanggang pagdududa. Ang pagtitiwala ay isang salitang banyaga na sa kanya. Ang magtiwala ulit ng basta-basta ay parang pagtalon sa isang bangin nang hindi tinitingnan kung ano ang nasa ibaba. Napaupo siyang muli. Hindi. Hindi niya pwedeng sabihin agad. Hindi pa. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na isinilang mula sa takot at sakit. Hindi niya sasabihin kay Cassie ang tungkol sa litrato. Sa halip magmamasid siya. Maglalaro siya ng sarili niyang laro. Susubukin niya si Cassie. Titingnan niya kung kanino ang katapatan nito kapag nahaharap na sa pagpili. Pipilitin niya itong mamili sa pagitan niya at ni Ara. At doon, sa magiging desisyon nito, malalaman niya ang katotohanan. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Calix. Ang galit at pagkalito ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Itinayo niya ang kanyang mga pader, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para protektahan ang sarili, kundi para maging isang bitag. Tumayo siya, itinago ang litrato sa kanyang bulsa, at lumabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay tiyak at mailayunin. Ang dating amo na naguguluhan ay wala na. Ang natira ay isang lalaking handa nang pumasok sa digmaan. Nakita niya sila sa beranda. Si Ara, ang mukha ay puno ng pagkainis. At si Cassie, na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala at pagkalito. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili, isinusuot ang maskara ng malamig na otoridad. Huminto siya sa harap nilang dalawa. Ang tensyon sa hangin ay halos nahihipo. Tumingin siya ng diretso kay Ara, ang mga mata ay walang emosyon. Maraming salamat sa pagdala o Ara. Pero oras na siguro para umuwi ka. Ang bawat salita ay isang pahiwatig na siya, si Calix ang may kontrol. Nagulat si Ara, handa nang magprotesta. Pero, hindi niya ito pinatapos. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Cassie. Ang mga mata niya ay matalim, sinisiyasat ang bawat reaksyon nito. May mga bagay kaming dapat pag-usapan ni Cassie. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Nang kaming dalawa lang. Isang hamon. Isang deklarasyon. Para kay Ara, iyon ay isang pagpapaalis. Para kay Cassie, iyon ay isang nakakatakot na pangako. Para kay Calix, iyon ang simula ng kanyang laro. Nakatayo si Cassie sa pagitan ni Calix at ni Ara, na parang nasa gitna ng isang digmaang hindi niya maintindihan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay napakabigat, halos nakakasakal. Ang mga salita ni Calix ay umalinggaw sa hangin, malamig at mapagbanta. May mga bagay kaming dapat pag-usapan ni Cassie nang kaming dalawa lang. Napatingin si Cassie kay Ara. Ang mukha ng kanyang kaibigan ay puno ng galit at pagkadismaya. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Cassie ang isang senyas, isang halos hindi mahahalata ngunit malinaw na mensahe. Sumama ka sa akin. Huwag kang magpaiwan dito. Ngunit bago pa man siya makakilos o makapagsalita, hinawakan ni Calix ang kanyang braso. Hindi ito mahigpit, ngunit mayroon itong bigat ng otoridad na nagsasabing wala siyang pagpipilian. Ihahatid na kita sa labas, Ara, sabi ni Calix, hindi inaalis ang pagkakahawak kay Cassie. Walang nagawa si Ara kundi sumama. Bago ito tuluyang umalis, binigyan nito si Cassie ng isang huling tingin, isang tingin na puno ng pag-aalala at babala. Nang mawala na sa paningin ang tricycle na sinasakyan ni Ara, saka lang binitiwan ni Calix ang braso ni Cassie. Bumalik ang malamig na pader sa pagitan nila. Ano nang pag-uusapan natin? Lakas loob na tanong ni Cassie, kahit pa kumakabog ang kanyang dibdib. Tumingin sa kanya si Calix, ang mga mata ay blanko at hindi mabasa. Wala. Wala, ulit ni Cassie, hindi makapaniwala. Bakit mo pinaalis si Ara kung? Dahil gusto ko, putol ni Calix sa kanya. Ako ang amo dito. Tandaan mo iyan. Tumalikod ito at pumasok sa loob ng mansyon, iniwan siyang nakatanga, puno ng pagkalito at nagsisimulang masaktan. Ang gabing iyon ang simula ng isang bagong uri ng impyerno.
hindi na ito ang tahimik na giyera ng pag-iiwasan. Ito ay naging isang aktibong kampanya ng pagpapahira. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Calix sa opisina nito. Inaasahan niyang pag-uusapan nila ang nangyari. Ngunit sa halip, inutusan siya nitong muling ayusin ang inventaryo ng mga gamit sa klinika, isang trabahong katatapos lang niyang gawin noong 1 linggo. Bakit po? Maayos na po ang lahat, naguguluhang tanong niya. Gawin mo na lang, sagot nito, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa mga papeles nito. Sumunod si Cassie. Ginawa niya ang lahat ng walang reklamo, kahit pa alam niyang wala itong katuturan. Inisip niyang baka sinusubukan lang siya nito. Baka gusto lang nitong makita kung susunod pa rin siya. Ngunit kinabukasan, may bago na namang utos. Inutusan siya nitong tulungan ang mga hardinero sa paglilinis ng mga tuyong dahon sa paligid ng mansyon. Isang trabahong malayo sa pagiging isang nurse. Ginawa niya. Kahit tirik na tirik ang araw at naliligo na siya sa pawis, hindi siya umangal. Nakikita niya si Calix na nanonood mula sa bintana ng opisina nito, ang mukha'y walang emosyon. Gabi-gabi, tumatanggap siya ng mensahe mula kay Ara. Bes, kamusta ka na? Okay ka lang ba dyan? Sinabi ko na sa'yo, Cassie. Ganyan talaga siya. Demonyo iyang lalaking iyan. Huwag kang magtiwala dyan. May binabalak yang masama sa'yo. Sa bawat mensahe ni Ara, mas lalong tumitibay ang paniniwala ni Cassie na tama ang kanyang kaibigan. Na si Calix ay sadyang malupit, isang taong nasisiyahan na makitang nahihirapan ang iba. Isang hapon, pagkatapos niyang maglinis sa hardin, nakita niya si Calix na nakatayo malapit sa mga kulungan ng kabayo, kausap ang isa sa mga katiwala. Nagtatawanan sila. Ang ngiti ni Calix ay maluwag at totoo. Ang parehong ngiti na nakita niya noong nagkakape sila sa ilalim ng puno ng mangga. Isang ngiti na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit nang lumingon ito at makita siya, ang ngiting iyon ay agad na naglaho, na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Napalitan ito ng pamilyar na malamig at blangkong ekspresyon. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nabasag sa loob ni Cassie. Hindi siya galit. Hindi siya sinusubukan. Pinaparusahan siya nito. Pinaparusahan siya nito dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat utos, bawat malamig na tingin, bawat araw ng pananahimik ay isang paraan para sabihin sa kanya na wala siyang halaga. Na hindi siya pinaniniwalaan. Na hindi siya paniniwalaan. Ang pag-asa na minsan nang namuo sa kanyang puso ay tuluyan ng namatay. Ang natira ay isang malawak at malamig na kawalan. Pumasok siya sa kanyang silid, ang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang puso ay mas pagod pa. Umupo siya sa kama at tinitigan ang pader. Ano pa ang ginagawa niya dito? Ang sulat ni Lola Remedios ang pumigil sa kanyang umalis noon. Ngunit sapat pa ba iyon? Sapat na bang dahilan ang pag-aalaga sa isang mabuting matanda para hayaan niyang durugin ang kanyang pagkatao araw-araw? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang huling mensahe mula kay Ara ang bumungad sa kanya. Nakita mo na, Cassie. Ganyan talaga siya. Paalisin mo na ang sarili mo bago ka pa niya lalong saktan. Tama si Ara. Mula pa sa simula, tama na si Ara. Tumayo si Cassie. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Wala nang luha. Wala nang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at nakakapagod na pagtanggap. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Simple lang ang isinulat niya dahil wala nang dapat pang sabihin. Salamat sa lahat. Paalam. Maingat niyang itinupi ang papel. Hindi niya ito iiwan sa kanyang silid. Gusto niyang makasiguro na ito mismo ang makakabasa. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Tinungo niya ang opisina ni Calix. Alam niyang nandoon ito, laging nagtatrabaho hanggang madaling araw. Dahan-dahan niyang isinilid ang sulat sa ilalim ng pinto. Pagkatapos, tumalikod siya. Hinilan niya ang kanyang maleta na nakaabang na sa may pinto ng kanyang silid. Hindi siya lumingon pabalik. Naglakad siya sa madilim na pasilyo, palabas ng mansyon, at tinungo ang daan ng graba. Ang bawat hakbang palayo sa Hacienda de la Cruz ay isang hakbang palayo sa sakit, sa pagkalito, at sa huling pagkakamali na nagawa niya, ang pagkakamaling maniwala na sa lugar na ito,
maaari siyang maging masaya. Lalamunin na siya ng dilim sa labas ng tarangkahan nang bigla siyang huminto. May isang bagay na hindi niya ginawa. Napatingin siya sa cellphone niya. Ang numero ni Ara. Gusto niyang tumawag, gusto niyang sabihin na tama ito, na umaalis na siya. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nag-aalinlangan. Bakit? Hindi niya alam. Sa halip, nag-scroll siya sa kanyang mga contact at pinindot ang isa pang numero. Manang Fiti. Sabi niya sa kabilang linya, ang boses ay nanginginig. Aalis na po ako. Pakisabi na lang po kay Lola Remedios na mahal ko siya. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang matanda. At sa pagpatak ng huling luha mula sa kanyang mata, tuluyan na siyang naglakad palayo, papalubog sa kadiliman ng gabi. Isang sinag ng araw mula sa siwang ng kortina ang gumising kay Calix. Napamulat siya, ang lieg ay nananakit. Nakatulog pala siya sa kanyang mesa, ang mukha ay nakasubsob sa mga papeles na hindi naman niya binasa. Ang huli niyang natatandaan ay ang pagtitig sa blangkong pader, iniisip kung nasaan na si Cassie at kung ano ang ginagawa nito. Tumayo siya at inunat ang kanyang katawan. Oras na para sa panibagong araw ng pagpapahirap sa kanya at kay Cassie. Ngunit habang papunta siya sa pinto, may napansin siyang isang puting papel sa sahig, nakasilid sa ilalim ng pinto. Napakunot ang kanyang noo. Kinuha niya ito. Isang pamilyar na sulat kamay. Dahan-dahan niya itong binuksan. 2 salita lang ang nakasulat, ngunit ang bigat ng mga ito ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Salamat sa lahat. Paalam. Parang may humablot sa puso ni Calix at piniga ito ng husto. Hindi, bulong niya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina, tinungo ang silid ni Cassie. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang silid na walang laman. Maayos ang kama. Nakasara ang aparador. Walang damit, walang bag, walang kahit anong bakas na may taong tumira doon. Ang tanging naroon ay ang amoy ng sampagita na laging ginagamit nito. Nawala siya. Umalis na siya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang larong sinimulan niya natalo siya. Hindi, mas malala pa. Walang nanalo. Dahil sa kanyang pride at takot, itinulak niya palayo ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya na posibleng maging buo ulit. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang isip niya ay blanko. Ano na ngayon? Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Manang Fe, ang mga matay namumugto. Sir Calixon. Umalis na siya, Manang, sabi ni Calix, ang boses ay walang buhay. Tumango ang matanda. Tumawag siya sa akin kaninang madaling araw, sir. Nagpaalam. Napatingin si Calix kay Manang Fe. Ang mukha ng matanda ay hindi lang malungkot. Mayroon itong bahid ng pagkadismaya. Isang pagkadismaya na para sa kanya. Manang, hindi niya naiintindihan, nagsimula si Calix, gustong ipaliwanag ang lahat. May mga bagay kayong hindi alam. Niloko niya ako. Nagsinungaling siya. Umiling si Manang Fe. Dahan-dahan itong lumapit at umupo sa tabi niya. Sir, matagal na po akong naninilbihan sa pamilya ninyo. Mula pa noong bata kayo. Kilala ko po kayo. At kilala ko rin po ang lola ninyo. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Narinig ko po ang pag-uusap ninyo ilang araw na ang nakakaraan. Ang sigawan. Alam ko pong may nangyari. Pero hayaan niyo po akong magtanong, sir. Sa mga araw na nandito si Cassie, ano po ba ang nakita ninyo sa kanya? Hindi nakasagot si Calix. Nakita ko po, pagpapatuloy ng matanda, ang isang babaeng matyaga. Inutusan niyo pong maglinis ng bodega, ginawa niya ng walang reklamo. Inutusan niyo pong mag-ayos sa hardin sa ilalim ng init ng araw, ginawa niya. Nakita ko po siyang alagaan ang lola ninyo ng may buong puso at pagmamahal. Nakita ko po siyang iligtas ang buhay ng lola ninyo. Yan po ang nakita ko. Bawat salita ni Manang Fe ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. At nakita ko rin po kayo, sir. Nakita ko po kayong umiti ulit. Nakita ko po kayong tumawa. Nakita ko po kayong maging masaya. Isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita mula noong Hindi na itinuloy ng matanda ang pangalan ni Isabel, ngunit pareho nilang alam kung sino ang tinutukoy nito.
Tumayo si Manang Fei. Bago ito lumabas ng silid, huminto ito sa may pinto. Ang tiwala, hindi yan sinusubok, Calix. Pinaglalaban yan. Naiwan si Calix na mag-isa sa tahimik na silid. Ang mga salita ni Manang Fei ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang tiwala, hindi yan sinusubok. Pinaglalaban yan. Isang malaking pagkakamali. Iyon ang ginawa niya. Sa halip na ipaglaban ang namumuong tiwala, sinubok niya ito. Sinira niya ito. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang dalawang bagay. Ang sulat ni Cassie at ang kupas na litrato ni Ara at Isabel. Magkasinungaling. Isang nagsinungaling para sa pera. At isang nagsinungaling para sa paghihiganti. Ngunit paano si Cassie? Nagkamali siya sa kanya. Nagsinungaling ito sa pamamagitan ng hindi pagsasabi ng totoo tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit iba iyon. Nagtago ito dahil nasaktan ito at natakot. Samantalang siya, nanakit siya dahil sa takot. At sa kanilang dalawa, mas malaki ang kanyang kasalanan. Isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang pagsisisi. Determinasyon. Hindi pa huli ang lahat. Mabilis siyang tumayo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Marco. Calix 2. Calix. Pare, napatawag ka? Akala ko kinalimutan mo na ang numero ko, sagot ng boses sa kabilang linya, isang kaibigan niyang private investigator sa Maynila. Pare, kailangan ko ng tulong mo. Isang malaking pabor. Ano iyon? Basta ba may bayad, biro ni Marco. Kahit magkano. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae. Pangalan niya, Ara Sanchez. Kapatid siya ni Isabel. Narinig niya ang pagsinghap ni Marco. Sanchez. Kapatid ni Isabel. Delikado yan, pere. Alam ko. Alamin mo ang lahat. Bawat record, bawat galaw niya. At isa pa, Chi. Huminto si Calix, huminga ng malalim. Kailangan kong mahanap ang isang tao. Cassandra Alcantara. Umalis siya kaninang madaling araw. Wala akong ideya kung saan siya nagpunta. CJ, Per. I-text mo sa akin ang mga detalye. Gagalaw ako ngayon din. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Calix sa litrato ni Ara at Isabel. Ang galit niya ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito bulag. Malinaw na ngayon ang kanyang kalaban. At malinaw na rin kung sino ang kailangan niyang protektahan at bawiin. Ilang oras siyang naghintay sa kanyang opisina, hindi mapakali. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Sa wakas, tumunog ang kanyang cellphone. Si Marco. Kalang, sagot niya agad. May balita ka na? Per. At mas malala pa sa inaakala mo. Narinig ni Calix ang pag-aalala sa boses ng kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Boss, may nalaman ako. Hindi lang kapatid ng ex mo si Ara. May record din siya ng panloloko. Mga small-time scams. At ang kaso ni Cassie Alcantara sa ospital. Nag-imbestiga ako ng kaunti. Ang doktor na nag-akusa sa kanya, si Ihe Reyes, may utang pala sa isang loan shark na konektado kay Ara. Natigilan si Calix. Frame up nga. Mukhang ganoon na nga, pare. Mukhang matagal na itong plinano ni Ara. At may isa pa. Ano iyon? Alam ko kung nasaan si Cassie ngayon. Ang terminal ng bus sa bayan ay maingay at magulo. Ang amoy ng usok, alikabok, at pinaghalong pawis ng mga tao ay dumidikit sa hangin. Nakaupo si Cassie sa isang malamig na upuang metal, yakap-yakap ang kanyang bag, ang maleta niya ay nasa kanyang paanan. Ang kanyang patutunguhan kahit saan. Kahit saan, basta malayo dito. Blanko ang kanyang isipan. Pagkatapos niyang tawagan si Manang Fei, naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa makarating siya dito. Ilang oras na siyang nakaupo, pinagmamasdan ang mga bus na dumarating at umaalis, ngunit wala siyang lakas ng loob na sumakay. Para siyang isang dahon na tinangay ng hangin, naghihintay na lang kung saan dadalhin ang tadhana. Wala nang luhang pumapatak. Ang sakit ay napalitan na ng isang malalim na pamamanhid. Tanggap na niya. Ito ang buhay niya. Laging tumatakbo, laging nag-iisa. Cassie.
Isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at nakita niya si Calix, tumatakbo palapit sa kanya, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Natigilan si Cassie. Anong ginagawa niya dito? Paano siya nahanap? Agad siyang tumayo, hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga gamit, handang tumakbo ulit. Cassie, huwag kang umalis. Mag-usap tayo, sabi ni Calix humihingal nang makalapit ito. Wala na tayong dapat pag-usapan, malamig na sagot ni Cassie, umiiwas ng tingin. Tapos na. Hindi pa. May mga bagay kang kailangang malaman, pilit ni Calix. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan, putol ni Cassie, at sa wakas, tumingin siya dito ng diretsyo. Ang pamamanhid ay biglang naglaho, napalitan ng lahat ng sakit na inipon niya. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit mo ako ginanito. Kung bakit mo ako hinusgahan. Kung bakit mo ako pinahirapan. Alam ko na ang lahat ng kailangan kong malaman, Calix. At iyon ay hindi mo ako kailanman pinaniwalaan. Mali. Mali ang lahat ng iniisip mo. Cassie. Anong ginagawa niya dito? Isang panibagong boses ang sumabad sa kanila. Si Ara, mabilis na naglalakad palapit, ang mukha'y nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Calix. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinusundan kanya para saktan ka ulit. Lumapit si Ara at hinawakan ang braso ni Cassie. Inilalayo ito kay Calix. Halika na, Bes. Aalis na tayo dito. Napatayo si Cassie sa gitna, naguguluhan. Ang dalawang taong naging parte ng kanyang magulo at masakit na buhay sa hasyenda ay parehong nasa harap niya, hinihila siya sa magkaibang direksyon. Huwag mong hawakan si Cassie, mariing sabi ni Calix kay Ara. Bakit? Ano nang gagawin mo? Sasaktan mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa kanya? Matapang na sagot ni Ara. Ngumiti si Calix, ngunit isang ngiti na walang saya. Isang ngiting mapanganib. Sa tingin ko, Ara, mas matagal mo nang sinasaktan si Cassie kaysa sa akin. Napakunot ang noo ni Cassie. Anong ibig mong sabihin? Tapos na ang laro mo, Ara, sabi ni Calix, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay. Isang kupas na litrato. O dapat ko bang sabihin? Sanchez. Itinaas ni Calix ang litrato. Nakita ni Cassie ang larawan, si Ara, at isang babaeng hindi niya kilala. Ngunit ang reaksyon sa mukha ni Ara ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang galit nito ay biglang napalitan ng purong takot. Nanlaki ang mga mata nito at namutla. Aanong saan mo nakuha yan? Nauutal na tanong ni Ara. Sanchez, ulit ni Cassie, ang pangalan ay umalinggaw sa kanyang isipan. Bakit Sanchez? Hindi bati. Biglang tumawa si Ara. Isang tawang hindi normal. Isang tawang basag at puno ng galit. Isang tawang nakakatakot. Ako nga, sigaw nito, ang lahat ng pagkukunwari ay naglaho. Ang mukha ng kanyang maunawain at maalalahaning kaibigan ay napalitan ng mukha ng isang estrangherong puno ng puot. Ako si Ara Sanchez. Kapatid ni Isabel Sanchez. Ang babaeng sinira mo ang buhay, Calix de la Cruz. Napaurong si Cassie. Ang mga salita ay parang mga bombang sumabog sa kanyang paligid. Isabel. Ara. Magkapatid. Ang lahat ay isang. At dapat lang sa pamilya niyo yan, tuloy ni Ara, itinuturo si Calix. Dahil sa'yo, nagdusa ang ate ko. Nawala ang lahat sa kanya. Kaya dapat lang na maranasan mo rin ang mawalan. Bumaling si Ara sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay puno ng tagumpay at pag-uyam. At ikaw, sabi nito kay Cassie. Ikaw ang perpektong kasangkapan. Isang kawawang nurse na may sariling problema, madaling manipulahin, madaling paniwalain. Napakadali mong gamitin. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Cassie. Ang pagkakaibigan. Ang mga payo. Ang mga yakap. Ang pag-aalala. Lahat ay kasinungalingan. Lahat ay parte ng isang laro. Ang artikulo D. Bulong ni Cassie, nanginginig. Ikaw ang nagpadala. Naman, pagmamalaki ni Ara. At ang kaso mo sa ospital? Konting pera lang ang katapat ng doktor na iyan para idiin ka. Ang galing, di ba?
Ginamit ko ang problema mo para sirain siya. At gumana. Tingnan mo siya. Wasak na wasak dahil sa takot na baka maulit ang nakaraan. Tumawa ulit ito ng malakas. At ang pinakamasayang parte, ang wasakin ang bagay na pinakamahalaga sa kanya ngayon, huminto ito at itinuro siya. Ang tiwala niya. Napatitig si Cassie kay Ara, pagkatapos ay kay Calix. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso ay ang siyang nagplano ng kanyang pagkasira. Ang lalaking sinimulan niyang mahalin ay ang siyang hinayaan siyang masaktan dahil sa sarili nitong mga multo. Silang dalawa. Pareho silang may kasalanan. Isang kasinungalingan na isinilang mula sa paghihiganti. Isang pagkakamali na isinilang mula sa takot. At siya, si Cassie, ay nasa gitna, durog at wasak. Lumingon siya kay Calix, ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Lumingon siya kay Ara, ang mga mata nito ay puno pa rin ng galit at tagumpay. Hindi na niya kaya. Pareho kayong nagsinungaling sa akin, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng isang sakit na hindi na kayang iluha pa. Napaurong siya. Isang hakbang. Dalawa. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo. Tumatakbo palayo sa kanila, palayo sa lahat. Narinig niya ang kanilang mga sigaw, tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo, walang direksyon, hanggang sa ang kanilang mga boses ay maging isang mahinang bulong na lang na tinangay ng hangin. Pinanood ni Calix si Cassie na tumakbo palayo, ang figura nito'y unti-unting nilalamon ng gulo ng mga tao sa terminal. Isang malakas na puwersa sa loob niya ang gustong humabol, ang gustong hilahin ito pabalik at pilitin itong makinig. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang huling mga salitang binitiwan nito ay tumago sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Pareho kayong nagsinungaling sa akin. Tama siya. Sa mata niya, walang pagkakaiba ang kasinungalingan ni Ara na isinilang sa galit at ang kanyang pagkukulang na isinilang sa takot. Parehong sakit ang idinulot ng mga ito. Ang paghabol sa kanya ngayon ay para lang sa sarili niyang kapakanan, hindi para kay Cassie. Ang kailangan ni Cassie ngayon ay hindi ang kanyang presensya. Ang kailangan nito ay espasyo. Huminga siya ng malalim at ibinaling ang kanyang tingin sa nag-iisang taong naiwan. Si Ara. Nakatayo ito roon, ang ekspresyon ng tagumpay ay napalitan ng pagkagulat, na tila hindi inaasahan na si Cassie mismo ang tatakbo palayo. Lumapit si Calix, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Hindi niya ito sinigawan. Hindi niya ito sinaktan. Mas malala pa roon ang ginawa niya. Tinitigan niya ito ng walang emosyon. Tapos ka na, sabi niya, ang boses ay malamig at pinal. Tatawag ako ng pulis. Sasabihin ko sa kanila ang lahat. Ang paninirang puri, ang panloloko, ang pagsasabuatan ninyo ni Iki Reyes. May ebidensya ako, Ara. Hindi ka na makakatakas. Nawala ang lahat ng tapang sa mukha ni Ara. Napalitan ito ng desperasyon. Calix, pakiusap, ginawa ko lang to para sa ate ko. Alam mo kung gaano siya nagdusa. Umiling si Calix, ang mukha ay hindi nagbabago. Ang ginawa mo kay Cassie, wala itong kinalaman sa ate mo. Purong kalupitan yan. Ginamit mo ang isang inosenteng tao para sa madumi mong paghihiganti. At para saan? Para maging katulad ka rin ng mga taong kinamumuhian mo. Tumalikod si Calix at kinuha ang kanyang cellphone. Sa harap mismo ni Ara, tinawagan niya ang hepe ng pulisya sa bayan, isang kaibigan ng kanyang pamilya. Iniwan niyang nakikinig si Ara habang sinasabi niya ang lahat, bawat detalye ng kasinungalingan at manipulasyon. Pagkatapos ng tawag, tumingin siyang muli kay Ara, na ngayon ay napaluhod na sa sahig, umiiyak. Ngunit ang mga luha nito ay walang epekto sa kanya. Umalis si Calix, iniwan itong naghihintay sa kanyang sariling karma. Ang tagumpay ay dapat sanang matamis, ngunit ang naramdaman lang niya ay isang mapait na lasa sa kanyang dila. Dahil sa dulo ng lahat, wala na si Cassie. Ang biyahe pabalik sa Hacienda de la Cruz ay ang pinakamahaba at pinakamalungkot na biyahe sa buhay niya. Ang mga luntiang taniman ng kape na dati nagbibigay sa kanya ng saya ay tila naging kulay abo. Ang mansyon na dati kanyang kaharian ay tila naging isang malaking mausolyo, puno ng mga alaala ng isang kaligayahang hindi na niya nahawakan. Naabutan siya ni Manang Faye sa may pintuan.
Isang tingin lang sa kanyang mukha, alam na ng matanda ang nangyari. Walang tanong na namutawi sa mga labi nito. Isang malungkot na tango lang. Ang sumunod na mga araw ay isang malabong panaginip. Nagkulong siya sa hasyenda. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Cassie. Ang upuan sa beranda kung saan sila nagkwentuhan. Ang hardin kung saan niya ito unang nakitang ngumiti. Ang silid nito na hanggang ngayon ay mayroon pa ring amoy ng sampagita. Ang kawalan nito ay isang pisikal na sakit, isang bigat sa kanyang dibdib na hindi nawawala. Natanto niya ang isang masakit na katotohanan, ang takot niyang masaktan ulit ang siyang naging dahilan kung bakit niya sinaktan ang taong nagsisimula ng maghilom sa kanya. Isang gabi hindi na niya natiis. Tinawagan niya ulit si Marco. Nasaan siya? Iyon lang ang tanong niya. Ibinigay ni Marco ang address. Isang maliit na bayan sa baybayin, 2 oras ang layo. Nakikitira daw ito sa isang malayong kamag-anak. Kinabukasan, nagmaneho si Calix. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Hindi niya alam kung tatanggapin siya. Ang alam niya lang, kailangan niyang subukan. Natagpuan niya si Cassie na nakaupo mag-isa sa dalampasigan, nakatanaw sa dagat. Ang buhok nito ay hinahangin. Ang mga balikat nito ay tila mas bumagsak, mas pagod. Ang sigla na minsan niyang nakita ay wala na. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat yabag sa buhangin ay parang isang malakas na dagundong. Lumingon ito. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito at ang mabilis na pagtatayo nito ng pader. Akma na itong aalis. Cassie, sandali lang, pakiusap niya, huminto siya ilang metro ang layo para bigyan ito ng espasyo. Hindi ito umimik, ngunit hindi rin ito umalis. Iyon na ang pinakamalaking senyales na kailangan niya. Tumingin siya sa mga mata nito, ipinapakita ang lahat ng sakit at pagsisisi na nararamdaman niya. Hindi ako naparito para magpaliwanag, panimula niya, ang boses ay mahina at puno ng sinseridad. Hindi ako humihingi ng pangalawang pagkakataon, Cassie. Humihingi ako ng tawad. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Patawad dahil hinusgahan kita. Patawad dahil hindi ako nakinig. Patawad dahil sa halip na protektahan ka, ako pa ang mas nakasakit sa'yo. Huminga siya ng malalim, ang mga salita ay mabigat sa katotohanan. Dahil nasaktan kita dahil sa takot ko. At yon ang pinakamalaki kong kasalanan. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Cassie, sinundan ng isa pa. Hindi ito nagsalita. Patuloy lang itong nakatingin sa kanya, hinahayaan ang mga luha na maging sagot nito. Ang bawat patak ay parang isang hampas sa kanyang kaluluwa. Alam ni Calix na hindi pa ito ang panahon. Masyadong malalim ang sugat. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at lumang susi na may pilak na keychain. Lumapit siya, at nang hindi ito umuurong, dahan-dahan niyang inilagay ang susi sa nakabukas nitong palad. Ito ang susi sa maliit na bahay malapit sa lawa sa hasyenda. Walang tao doon. Tahimik. Tumingin siya sa mga mata nito. Kung kailangan mo ng lugar para mag-isip para maghilom sa'yo yan. Walang tanong. Walang inaasahang kapalit. Hinigpitan niya ng bahagya ang pagkakahawak sa kamay nito. Hindi kita guguluhin. Maghihintay ako. Binitiwan niya ang kamay nito, tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang buong pagkatao niya ay gustong lumingon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ibinigay na niya ang kanyang salita. Ibinigay na niya ang desisyon sa kanya. Ang magagawa na lang niya ngayon ay ang tuparin ang pinakamahirap na pangako sa lahat, ang maghintay. Ang susi sa palad ni Cassie ay malamig, ngunit ang bigat nito ay parang may dalang init na unti-unting gumapang sa kanyang mga ugat. Pinanood niya si Calix na maglakad palayo, ang likod nito'y tila mas mabigat kaysa dati, ang mga balikat ay tila may pasan na hindi nakikita. Hindi ito lumingon. Tinupad nito ang kanyang sinabi. Naiwan siyang mag-isa sa dalampasigan, kasama ang alon na paulit-ulit na humahalik sa buhangin at ang susi na nasa kanyang palad. Lumipas ang 1 linggo. Bawat araw, tinititigan niya ang susi. Ang maliit na piraso ng metal na iyon ay kumakatawan sa isang pagpipilian. Ang bumalik at harapin ang lahat, o ang manatili at hayaang ang mga sugat ay maging peklat na laging magpapaalala sa kanya ng sakit. Sa mga gabing hindi siya makatulog, paulit-ulit niyang inaalala ang lahat. Ang kasamaan sa mga mata ni Ara nang umamin ito sa lahat.
Ang panloloko, ang manipulasyon. Ang sakit ng kataksilan mula sa isang taong tinuring niyang kapatid ay isang lason na mahirap alisin. Ngunit inaalala rin niya si Calix. Ang takot at galit nito na isinilang mula sa sarili nitong nakaraan. Ang paraan nito ng pagtrato sa kanya, ang pagpapahirap, ang malalamig na tingin, ay mali. Ngunit ang huling imahe niya dito sa dalampasigan, ang hubad na pagsisisi sa mga mata nito, ang pag-amin sa sarili nitong pagkakamali ng walang pag-aalinlangan iyon ay iba. Natanto niya ang isang malaking pagkakaiba. Ang panloloko ni Ara ay isang tabak na sinadyang isaksak sa kanya. Ang pagkakamali ni Calix ay isang kalasag na itinayo nito para protektahan ang sarili, na sa kasamaang palad ay siya ang nasugatan. Parehong masakit, ngunit magkaiba ang intensyon. Ang pagpapatawad, naisip niya, ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit. Ito ay pagtanggap na nangyari iyon, at ang pagpiling huwag nang hayaan na kontrolin nito ang iyong kinabukasan. Maaari ba niyang patawarin si Ara? Siguro, balang araw, para sa sarili niyang kapayapaan. Ngunit maaari ba niyang bigyan ng isa pang pagkakataon si Calix? Ang tanong na iyon ang mas mahirap sagutin. Isang umaga, nagising si Cassie na may ibang pakiramdam. Isang kapayapaan. Isang desisyon. Hindi na siya tatakbo. Tapos na ang kanyang pagtakbo. Kinahapunan, sakay ng isang bus, bumalik siya sa lugar kung saan nagsimula at muntik nang magtapos ang lahat. Pagbaba niya, hindi na ang malaking tarangkahan ng Hacienda de la Cruz ang una niyang pinuntahan. Naglakad siya sa isang pamilyar na daan, patungo sa lawa na minsan na nilang pinasyalan. Naroon ang maliit na bahay. Luma, gawa sa kahoy at napapalibutan ng mga bulaklak. Ginamit niya ang susi. Bumukas ang pinto. Pumasok siya sa loob. Ang lugar ay malinis at maaliwalas na para bang may naghihintay na darating. Sa isang maliit na mesa, may isang florera na may sariwang bulaklak ng sampagita. Napangiti si Cassie. Alam niyang para sa kanya iyon. Tumira siya sa maliit na bahay sa loob ng ilang araw. Mag-isa. Tahimik. Nariyan lang ang tunog ng hangin at ang huni ng mga ibon. Sa bawat paglubog ng araw sa lawa, unti-unting humihilom ang kanyang puso. Hindi niya nakikita si Calix. Tulad ng ipinangako nito, hindi siya nito ginugulo. Ngunit nararamdaman niya ang presensya nito sa pagkain na misteryosong lumilitaw sa kanyang pintuan tuwing umaga, sa mga bagong pitas na bulaklak sa florera. Isang hapon, pagkatapos ng isang linggo, nagpasya siyang handa na siya. Naglakad siya patungo sa mansyon. Mula sa malayo, natanaw niya si Calix. Nasa gitna ito ng taniman, abala sa pag-aayos ng isang sirang irigasyon. Ang damit nito ay puno ng putik, ang mukha ay pawisan. Mukha itong pagod, mas payat kaysa dati. Ang dating aroganteng hari ng hacienda ay tila naging isang ordinaryong manggagawa. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagsalita. Huminto siya sa tabi nito. Naramdaman ni Calix ang kanyang presensya at dahan-dahan itong lumingon. Nang makita siya nito, natigilan ito. Ang hawak nitong tubo ay muntik nang mabitawan. Sa mga mata nito, nakita ni Cassie ang isang halo ng gulat, pag-asa, at takot. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Sa halip, yumuko si Cassie, kinuha ang isang kasangkapan, at iniabot ito kay Calix. Kinuha ito ni Calix, ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Isang maliit na kuryente ang dumaloy. Tumango si Cassie, at pagkatapos ay nagsimula siyang tumulong, inaalis ang mga putik na nakabara sa daanan ng tubig. Nagtulungan sila sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na alanganin o mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa. Nang matapos nila ang trabaho, umupo sila sa damuhan, parehong pagod ngunit may gaan sa dibdib. Pinanood nila ang dahan-dahang pagkulay kahel ng kalangitan. Mahirap ang magtiwala ulit, Calix, basag ni Cassie sa katahimikan, ang boses ay mahina ngunit matatag. Napatingin sa kanya si Calix, ang puso ay kumakabog. Pero siguro, Pagpapatuloy niya, lumingon siya at tinitigan ito ng diretsyo, mas mahirap ang mabuhay nang wala iyon. Isang luhang hindi niya napigilan ang pumatak sa mata ni Calix. Isang luha ng pasasalamat. Isang luha ng pag-asa. Hinawakan niya ang kamay ni Cassie, ang pagkakahawak ay magaan ngunit puno ng pangako. Hindi ko sisirain ulit. Yan ang pangako ko.
Ngumiti si Cassie, isang tunay at malayang ngiti. Alam ko. Tumingin si Calix sa mga mata nito, ang pagmamahal na pinigilan niya ay malaya ng dumadaloy. Ituturo ko sa iyo araw-araw kung paano magtiwala ulit, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. At ituturo mo sa akin kung paano magmahal ng walang takot. Iyan ang pangako ko. Hinigpitan ni Cassie ang hawak sa kamay nito. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Magkahawak kamay silang nakaupo, pinagmamasdan ang papalubog na araw sa kanilang harapan. Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging perpekto. Ang mga peklat ay mananatili roon bilang paalala ng kanilang mga pagkakamali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. Haharapin nila ang bawat bukas ng magkasama, dahan-dahang binubuo muli ang isang tiwalang mas matibay, at isang pag-ibig na isinilang hindi mula sa isang perpektong simula, kundi mula sa mga durog na piraso ng kanilang nakaraan. Ito ang kanilang bagong simula. Ito ang sandali kung kailan sila tunay na naging sila. At dito nagtatapos ang kwento ni Calix at Cassie. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento nila ay para na ring isang paglalakbay para sa akin. Naramdaman ko ang sakit ni Cassie, ang pait ni Calix, at ang dahan-dahang paghilom ng kanilang mga puso. Ang kanilang istorya ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Hindi ito tungkol sa mga perpektong simula, kundi sa katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Ipinakita nila sa atin na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag hayaang ang nakaraan ang magdikta sa ating kinabukasan. At higit sa lahat, na ang tiwala, kahit gaano pa kadurog, ay maaaring buuin muli ng mas matibay at mas makahulugan sa pamamagitan ng katapatan, pasensya, at walang sawang pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang baon ninyo mula kina Cassie at Calix? Huwag kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ang inyong lingkod at manunulat,